Sa gilid ng isang malawak na hasyenda na napapaligiran ng palayan, tubuhan at mga punong mangga, matatagpuan ng isang lumang kamalig na halos bumigay na sa kalumaan. Doon natutulog si Lino, isang payat, maitim sa araw at tahimik na binatang ulila. Wala siyang sariling higaan kundi pinagsama-samang sako ng palay. Ang kumot niya ay isang lumang tela na butas-butas na sa kakalaba at kakagamit. Ngunit sanay na si Lino sa ganoong buhay. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang mga magulang sa sunod-sunod na sakit at gutom. Simula noon, sa hasyenda na siya lumaki, hindi bilang anak o kamag-anak, kundi bilang isang utusang walang karapatan. Ang may-ari ng hasyenda ay si Don Valerio, isang lalaking kilala sa baryo, hindi dahil sa kabutihan, kundi dahil sa kasakiman. Malaki ang tiyan nito, laging maayos ang barong at palaging may baston na tila hindi nawawala sa kanyang kamay. Hindi niya ito ginagamit dahil hirap siyang maglakad, kundi dahil gusto niyang may panturo siya sa mga tao, hayop at trabahong sa tingin niya'y hindi maayos. Kapag mali ang pag-aani, si Lino ang sinisigawan. Kapag mabagal ang pag-iigib, si Lino ang minumura. Kapag natuyuan ng lupa ang isang sulok ng bukid, si Lino ang napagbubuntunan ng init ng ulo. "Lino!" sigaw ng Don isang umaga habang papalapit sa bukid. "Ano na naman itong nakikita ko? Bakit parang hindi naaararo ng pantay ang bahaging ito?" Agad na yumuko si Lino. "Pasensya na po, Don. Titiyakin ko pong maaayos ko." "Titiyakin?" putol nito. "Puro katyakin. Hindi tiyan ng tao ang pinupuno ng mga dahilan mo. Trabaho ang kailangan dito." Hindi na sumagot si Lino. Sanay na siya. Kahit ipaliwanag niyang mag-isa lamang siya sa pag-aararo ng malaking bahagi ng bukid, alam niyang hindi rin naman iyon pakikinggan. Tahimik niyang ipinagpatuloy ang ginagawa habang ang araw ay lalong umiinit sa kanyang batok. Sa lahat ng nilalang sa hasyenda, iisa lamang ang turing niyang tunay na kasama. Isang matandang kalabaw na payat, mabagal at tila laging pagod. Ang pangalan nito ay Toro. Matagal na ito sa hasyenda, ngulit dahil mahina na ang katawan at hindi na kasing lakas ng dati, itinuring na lamang itong pabigat ng mga tauhan ni Don Valerio. Madalas nila itong itulak, sigawan o pagtawanan. "Wala nang pakinabang yang hayop na yan," sabi minsan ng katiwala habang umiinom ng tuba sa tanghali. "Mas mabilis pa ang pagong kaysa diyan." Tahimik na hinaplos ni Lino ang leeg ni Toro. "Ayos lang, kaibigan. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila." Sa tuwing may natitira siyang kanin o dahon ng gulay, itinatabi niya ang ilan para kay Toro. Kapag sugatan ang likod nito dahil sa lumang yugo, nililinis iyon ni Lino ng basang tela. Kapag malamig ang gabi, binibisita niya ito sa kulungan upang tignan kung maayos ang lagay nito. Hindi man makapagsalita ang kalabaw, may kakaiba itong paraan ng pagtingin kay Lino. Malalim, tahimik at tila nakakaunawa. Minsan, habang papalubog ang araw, umupo si Lino sa tabi ni Toro at sumalad sa bakod ng kulungan. "Alam mo, Toro," mahina niyang sabi, "minsan iniisip ko kung hanggang kailan ako ganito. Parang ipinanganak lang ako para pagtrabahuhin, pagalitan at gutumin. Pero kapag nandito ako sa tabi mo, kahit papaano, pakiramdam ko hindi ako nag-iisa." Bahagyang gumalaw ang tenga ni Toro. Tumingin ito sa kanya at saka marhang umungol. Napangiti si Lino kahit pagod. "Ikaw lang talaga ang nakikinig sa akin." Sa baryo, usap-usap na ang paghihigpit ni Don Valerio sa kanyang mga tauhan. Maliit nga ang pasahod sa iba kung minsan ay inuutang pa ang dapat sanay para sa kanila. Ngunit walang may lakas ng loob na lumaban. Malaki ang impluwensya ng Don at marami ang takot na mawalan ng lupa, tirahan o kabuhayan. Kaya nanatiling tikom ang bibig ng mga tao at ang paghihirap ay naging ordinaryong bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. Isang hapon, habang naglilinis si Lino ng kulungan ni Toro, dumating si Don Valerio sama ang katiwala. Pinagmasdan nila ang kalabaw na hirap tumayo. "Hindi na talaga uubra yan," sabi ng Don, kunot ang noo. "Tignan mo nga, parang multo na lang ng dating kalabaw."
May bumibili raw po sa bayan, Don. Pwede raw katayin. Kahit paano may mapapala pa tayo. Parang may humigpit sa dibdib ni Lino. Agad na tumayo siya. Don, huwag naman po sana. Kaya pa po sigurang gumaling. Aalagaan ko po siya. Ako na po ang bahala. Tinignan siya ng Don parang isang insektong nakakaistorbo. At bakit? May lihim kang salapi para pakainin niyang walang kwentang hayop? Wala po, pero kung wala, manahimik ka. Tumikhimang Don at itinuro si Toro gamit ang baston. Bukas, dadalhin na yan sa katayan. Sayang lang ang damo at espasyo. Hindi na hinintay ni Don Valerio ang sagot. Tumalikod ito at umalis sama ang katiwala na nakangising tila natuwa pa sa balita. Naiwan si Lino na nakatayo, nang inginig ang kamay at nanlalabo ang paningin. Dahan-dahan siyang lumapit kay Toro at yinakap ang leeg nito. Mainit ang katawan ng kalabaw, ngulit ramdam niya ang panghihina nito. Pasensya ka na, bulhong niya, halos pumutok ang boses. Wala akong magawa, wala akong pera, wala akong kapangyarihan, wala akong ibang maibibigay sa iyo kundi awa. Hinaplos niya ang noo ni Toro at sumalad doon. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pinabayaan niyang pumatak ang luha niya ng walang pagpigil. Hindi siya umiyak para sa sarili. Umiyak siya dahil ang tanging nilalang na nagbigay sa kanya ng tahimik na pagdamay ay kukunin pa sa kanya ng mundong matagal nang naging malupit sa kanya. Nang dumilim ang paligid at simulang lumamig ang hangin, binuksan niya ang kulungan ni Toro at dinala ito sa ilalim ng matandang punong mangga sa likod ng hasyenda. Isang lugar na malayo sa mga mata ng mahuhusga at walang pusong tao. Doon niya balak samahan ang kaibigan niyang kalabaw sa natitirang oras ng gabing iyon, kahit hindi niya alam kung paano niya haharapin ang bukas. Tahimik ang paligid sa ilalim ng matandang punong mangga. Tanging huni ng kuliglig at marahang ihip ng hangin ang naririnig ni Lino habang nakaupo siya sa ugat ng puno at sumasandal si Toro malapit sa kanya. Sa malayo, tanaw ang malaking bahay ni Don Valerio na nagliliwanag sa mga lampara. Warihi walang anumang bigat na dinadala ang mga taong naroon. Ngulit dito, sa lilim ng puno, tila mas mabigat ang gabing iyon kaysa dati. Bitbit ni Lino ang isang lumang sisidlan may tubig at kaunting tuyong damon na inipon niya para kay Toro. Isa-isa niyang itinalapag sa harap ng kalabaw. Kain ka kahit kaunti, baka makalakas ka pa. Ngunit marahan lamang na sumingot si Toro. Hindi ito kumain agad. Sa halip, tumingin lamang ito kay Lino sa paraang hindi niya maipaliwanag. Hindi iyon tingin ng isang simpleng hayop na gutom o pagod. May kakaibang lalim, tila may gustong sabihin, ngunit hindi kayang ilabas sa salita. Napayuko si Lino. Ayokong isipin na ito na ang huling gabi natin na magkasama. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya muna. Ayaw niyang maging mas mabigat pa ang pakiramdam ng gabing iyon. Kaya sinubukan niyang alalahanin ang mga maliliit na sandaling nagsama sila ni Toro. Ang unang pagkakataong sinundan siya nito sa bukid kahit hindi inuutusan. Ang mga gabing sumisiksik ito sa gilid ng kulungan kapag malakas ang ulan. Ang umagang pinrotektahan siya nito mula sa nabitawang araro ng isa sa mga tauhan. Sa isip ni Lino, si Toro ay hindi lang hayop. Isa itong kaibigan, isang tahimik na saksi sa kanyang mga sugat, gutom at pangarap. Maya-maya, may narinig siyang mga yabag. Napalingon siya at nakita ang katiwala, kasama ang dalawang tauhan ni Don Valerio. May dala silang lubid at parol. "Narito ka pala," sabi ng katiwala. "Akala mo ba makakatago kayo rito?" Agad tumayo si Lino. "Ano pong kailangan nyo?" "Kailangan?" Tumawa ang lalaki. "Bukas pa naman ang katayan, pero pinapasundo na ni Don si Toro sa kulungan para hindi ka na makagawa ng kung anong kalokohan." Napakorap si Lino. "Dito nyo na po ba siya kukunin? Ngayon na?" "Mas mabuti na ang sigurado." Lumapit ang isang tauhan at hahawak sana ang lubid sa leeg ni Toro, ngunit biglang umusog ang kalabaw at umungol ng mababa. Hindi ito dating ugong ng panghihina.
May kakaibang bigat at babala iyon. Natigilan ng tauhan. "Bilisan nyo!" sigaw ng katiwala. "Kalabaw lang yan." Humarang si Lino. "Pakiusap po. Huwag naman ngayong gabi. Isang gabi lang. Bukas na lang po." Nagsalubong ang kilay ng katiwala. At bakit ka naman susundin? Ikaw ba ang may-ari? Hinding-hinding kayo maaawa. Nanginginig ang boses ni Lino. Matanda na siya. Buong buhay niyang nagtrabaho rito. "At ano naman?" ganting sagot ng katiwala. "Kapag wala ng silbi, pinapalitan. Ganyan ang mundo. Hindi mo ba alam?" Iyon ang masakit na katotohanang natagal nang alam ni Lino. Ngulit nang narinig niya itong sabihin ng tahasan, parang may sumuntok sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, makipaglaban, magmura. Ngulit ano ang laban ng isang ulilang utusan sa mga taong may kapangyarihan? Biglang nagsalita mula sa dilim ang isang boses. "Ano itong kaguluhan?" Dumating si Don Valerio, tanga ng kanyang baston at may nakasusuklang anyo ng pagkainis. Tinamaan ng ilaw ng parol ang kanyang malamig na mga mata. "Don," mabilis na sabi ng katiwala, "ayaw pakuha ni Lino ang kalabaw." Napaharap si Lino kay Don. "Hindi ka pa rin tumitigil." Lumuhod si Lino nang wala sa oras. "Maawa po kayo. Ako na lang po ang dagdagan nyo ng trabaho. Huwag nyo lang pong ipakatay si Toro. Ako na po ang mag-aalaga sa kanya. Hindi po ako hihingi ng kahit ano." "Hindi ito usapan ng awa," malamig na tugon ng Don. "Usapan ito ng pakinabang." "Don, pakiusap." Biglang tumama ang dulo ng baston sa lupa. "Sapat na," galit niyang sigaw. "Isang kalabaw lang iyan. Kung umaasta ka, parang kapatid mo." Napakagat si Lino sa labi. May mga luhang kumawala na sa kanyang mata, ngunit hindi niya iyon pinansin. Mas may puso pa po siya kaysa sa maraming tao rito. Saglit na tahimik ang lahat. Nanlaki ang mga mata ng katiwala. Pati ang dalawang tauhang ay napatingin kay Lino. Si Don Valerio naman ay tila hindi agad makapaniwala sa narinig. Pagkaraan ng ilang segundo, malamig siyang ngumiti. Ngiting mas nakakatakot kaysa sigaw. "Kung ganyan katigas ang ulo mo, bukas pagkatapos niyang dalhin sa katayan, ikaw naman ang paparusahan ko." Tumalikod siya. "Hayaan na muna iyan dito ngayong gabi. Ngunit pagsikat ng araw, ayokong makita pang nasa hasyenda ang kalabaw na iyan." Umalis ang Don kasama ang mga tauhan. Naiwan si Lino na nakaluhod sa lupa, hinihingal at basang-basa ang luha sa mukha. Hindi niya alam kung nagtagumpay ba siya o lalo lamang niyang pinahaba ang sakit na darating kinabukasan. Dahan-dahan siyang tumayo at muling lumapit kay Toro. Hindi umalis ang kalabaw sa tabi niya. Sa halip, ibinaba niya ang malaking ulo sa balikat ni Lino na parang ito pa ang umaalo sa kanya. "Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung may himala lang sana. Kahit isa lang." Napatulo muli ang luha niya at tumama iyon sa tuyong lupa sa paanan ng punong mangga. 1, 2, 3. Tahimik na lumipas ang ilang sandali. Pagkatapos, may kakaibang tunog na narinig si Lino. Parang marahang pagkayod ng lupa. Napatingin siya kay Toro. Ang matandang kalabaw na kanina'y halos hindi makatayo ay dahan-dahang tumindig. Bahagyang nanginginig ang mga paa nito, ngulit may kakaibang determinasyon sa kilos nito. Lumapit ito sa pinakaugat ng punong matanda at sinimulang hukayin ang lupa gamit ang mga paa nito. Paminsan-minsan ay lumilingon siya kay Lino, saka muling naghuhukay. Napatayo si Lino. "Toro, anong ginagawa mo?" Hindi tumigil ang kalabaw. Lalong bumilis ang pagkayod nito sa lupa. May kung anong kakaiba sa paraan nitong pagtingin. Tila may hinihinging tulong. Tila may alam itong lihim na matagal nang nakabaon sa lugar na iyon. Nakibahan si Lino, ngulit nanaig ang pagtataka. Kumuha siya ng isang lumang pala na nakasandal sa may puno at lumapit sa lugar na hinuhukay ni Toro. "May gusto ka bang ipakita sa akin?" Huminto si Toro at tumingin sa kanya. Sa gabing iyon, sa ilalim ng punong mangga, may nagsimulang mabuksan. Hindi lamang ang lupa,
kundi ang isang kapalarang matagal nang naghihintay sa isang pusong marunong magmahal kahit wala nang natitirang pag-asa. Hawak ang lumang pala, titig na titig si Lino sa bahaging hinuhukay ni Toro. Hindi niya may paliwanag kung bakit biglang tila nagkaroon ng lakas ang kalabaw. Kanina lamang ay halos hindi na ito makatayo, ngulit ngayon ay porsigido itong kinakayod ang lupa na parang may mahalagang bagay na kailangang mailabas bago sumikat ang araw. Lumuhod si Lino sa tabi nito at marahang inalis ang mga ugat at tuyong dahon. "Sige," bulong niya, "tutulungan kita." Sumabay siya sa paghuhukay. Sa bawat ibaon niya ng pala, may halo itong pagod, kaba at pag-asa. Ang lupa sa ilalim ng puno ay matagal nang hindi nagagalaw. Matigas ang ibabaw, ngunit medyo malambot sa ilalim, na parabang minsan na itong nabuksan at muling tinabunan. Sa tuwing titigil si Lino para magpahid ng pawis, makikita niyang nakatitig lamang si Toro sa hinuhukay nila, tila sabik na sabik sa kung anumang nakabaon doon. Lumalim ang hukay. Dumidikit sa balat ni Lino ang putik at alikabok. Nanginginig na rin ang mga braso niya sa pagod, ngunit hindi siya tumigil. Ang gabi ay lalo pang dumilim, at ang liwanag ng buwan ay bahagya lamang sumasala sa mga sanga ng puno. Walang ibang saksi sa kanilang ginagawa, kundi ang mga bituin at ang malamig na hangin. Matapos ang ilang sandali, may tinamaan ng dulo ng pala. Clang! Napaatras si Lino. Hindi iyon tunog ng bato. Matigas iyon at tila gawa sa metal. Nanlaki ang mga mata niya. Mabilis niyang iniluhod ang sarili at kinapa ang lupa. Totoo nga, may matigas na bagay sa ilalim. Agad siyang naghukay pa gamit ang kanyang mga kamay, walang pakialam sa putik na kumakapit sa kanyang kuko. Tumulong din si Toro sa pagkayod ng gilid ng hukay hanggang unti-unting lumitaw ang hugis ng isang malaking baul na bakal. Makapal ang takip at halos tinubuan na ng kalawang. Hindi agad nakagalaw si Lino. "Baul?" Mahinang sambit niya. Bakit may baul dito?" Walang sagot na dumating sa hangin. Tanging marahang paghinga lamang ni Toro ang narinig niya. Kinapa ni Lino ang gilid ng baul. Mabigat ito at tila matagal nang nakabaon. Napalunok siya. Maraming kwento sa baryo tungkol sa mga lumang kayamanang inilibing noong panahon ng Kastila. Ngunit para sa kanya, alamat lamang ang mga yon. Mga kwentong pinapakinggan ng mga bata para antukin sa gabi. Hindi niya inakalang minsan ay makakaharap niya ang isa. "Huwag naman sanang sumpa," pabulong niyang sabi, kalahating nagbibiro at kalahating natatakot. Tinulak niya ang takip, ngunit hindi ito gumalaw. Nakakandado ito, ngunit dahil luma na, bahagyang marupok ang bakal sa gilid. Kumuha siya ng bato at marahang itong pinukpok. 1, 2, 3. Sa ika-4 na hampas, naputol ang kalawangin na bahagi ng kandado. Saglit siyang napatigil. "Totoo ba ito?" tanong niya sa sarili. Tumingin siya sa Toro, na nakamasid lamang. May kakaibang kislap ang mga mata nito sa liwanag ng buwan. Dahan-dahang binuksan ni Lino ang takip. Sa isang iglap, kumislap ang dilaw na liwanag mula sa loob ng baul. Napapikit siya sa gulat. Nang muli siyang tumingin, tumambad sa kanya ang sandamakda ng gintong barya, mga kwintas na may mamahaling bato, lumang hikaw, singsing at pilak na tila iniipon ng mga taong nabubuhay pa sa ibang panahon. May ilang rebulto ring maliit na yari sa ginto at isang krus na puno ng makukulay na hiyas. Napaatras si Lino at napaupo sa lupa. "Diyos ko!" Hindi pa siya nakakabawi sa pagkamangha nang biglang nanlamig ang paligid.
Humuni ang hangin ng mas malakas kaysa karaniwan. Nagsimulang manginig ang mga dahon ng puno kahit hindi naman kalakasan ng ihip. Ang dating tahimik na gabi ay biglang naging mabigat, parang may kung anong presensyang hindi nakikita, ngulit nararamdaman. Tumatlob si Lino. "Toro?" Umungol ang kalabaw, ngulit hindi umatras. Mula sa likod ng puno, sa pagitan ng liwanag at anino, may isang maliit na anyong na dahan-dahang lumitaw. Hindi ito tao, ngulit hindi rin ganap na hayop. Ito ay isang duwende. Maliit, kulubot ang mukha, ngulit talim ang mga mata na tila kayang tumagos sa budhi ng sino mang kaharap. May suot itong lumang kasuotan tila yari sa dahon at sinulit na ginto, at sa kamay nito ay may hawak na munting tungkod na kumikislap. Sinong nagbukas ng baul? Malalim ngunit maliit ang tinig. Napalumak si Lino. Gusto niyang tumakdo, ngunit parang nakabaon sa lupa ang kanyang mga paa. "Ako po." "Alam mo ba ang iyong ginawa?" tanong ng duwende. "Ang kayamanang iyan ay hindi basta-bastang kinukuha." "Ako po ay hindi ko po sinasadya. Si Toro po ang..." Huminto siya. Hindi niya alam kung tama bang sabihing ang kalabaw ang nagturo sa kanya. Ngunit naningit ang mga mata ng duwende at napatingin sa Toro. "Siya ang nagdala sa iyo rito." Parang hindi ito tanong, kundi kumpirmasyon. Nanginginig si Lino. "Kung may kasalanan po ako na lang po ang parusahan niyo. Huwag niyo pong saktan si Toro." Bahagyang gumalaw ang mukha ng duwende na parang may pinipigilang damdamin. "Hindi mo unang inisip ang ginto?" Napatingin si Lino sa baol. Hindi niya maikakailang nakasisilaw iyon. Kayamanang kayang baguhin ang buhay ng isang dukha. Kayamanang maaaring magbigay sa kanya ng sariling bahay, damit at pagkain habang buhay. Ngunit nang ibinalik niya ang tingin sa Toro, nanaigang ibang bagay sa puso niya. "Huwag niyo lang po siyang kunin sa akin," sabi niya, basag ang tinig. "Bukas po ay ipapakatay na siya ni Don Valerio. Kung may mahihiling man po ako, buhay niya lang." Natahimik ang buong paligid. Ang hangin na kanina'y tila nananakot ay biglang humupa. Ang mga dahon ay tumigil sa paggalaw. Sa unang pagkakataon mula nang lumitaw ang duwende, nakita ni Lino na parang may lumambot sa ekspresyon nito. "Kahit tagal kong naghihintay," mahinang sabi ng nilalang. "Po?" Dahan-dahang lumapit ang duwende sa tabi ni Toro at marahang hinaplos ang noon nito. Hindi kumibo ang kalabaw. Yumuko lamang ito na parang kilala ang munting nilalang. May kung anong lihim na umiikot sa gabing iyon, at alam ni Lino sa kaibuturan ng kanyang dibdib na ang baul ng ginto ay simula pa lamang ng isang hiwagang lalong magpapabago sa kanyang buhay. Hindi agad nagsalita ang duwende. Nakatayo lamang ito sa tabi ni Toro habang ang kamay nitong maliit at kulubot ay nananatiling nakapatong sa noo ng kalabaw. Ang esenong iyon ay lalong nagpatibay sa hinala ni Lino na may kaugnayan ng dalawa sa isang lihim na hindi niya pa lubos maunawaan. Maya-maya, humarap ang duwende sa kanya. "Marami nang nakakita sa baul na ito sa kanilang mga panaginip," sabi nito. "Marami nang naghanap sa ilalim ng punong ito, mga gahaman, mapagmataas at walang pakundangang handang manakit para sa yaman. Ngunit walang nagtagumpay." Napatingin si Lino sa baol. "Bakit po?" "Dahil hindi sila ang dapat makatagpo nito." Tila lalong bumigat ang hangin na nakapaligid sa kanila. Sa malayo, narinig ang pagaspas ng mga paniki. Lalong kumabog ang dibdib ni Lino. "Ang kayamanang yan," patuloy ng duwende, "ay inilibing pa noong panahon ng mga Kastila. Dugo, pagtataksil at takot ang kasama sa pagtatago na yan. Ngunit ipinagkatiwala sa aming mga nilalang ng lupa ang pagbabantay upang hindi ito mapasakamay ng mga pusong bulok. Kung ganun po,
Hindi ko po ito kukunin kung hindi dapat. Tinitigan siya ng duwende. Wari sinusukat ang bawat salita at hininga niya. Kahit alam mong kayang baguhin niya ng buhay mo. Napabuntong hininga si Lino. Opo, mahirap po ang buhay ko. Minsan nga po ay hindi ko alam kung saan kukuha ng lakas para sa susunod na araw. Pero kung ang kapalit naman nito ay kapahamakan at kung masasaktan si Toro, huwag nilang po. Hindi niya namalayan na nangingilid na naman ang luha niya. Pagod na siyang umiyak, ngulit parang ang gabing iyon ay binubuksan ng lahat ng sakit na matagal niyang kinimkim. Ang gusto ko lang po talaga ay mailigtas siya. Sa unang pagkakataon, tuluyang ngumiti ang duwende. Hindi iyon malawak na ngumiti, kundi isang tahimik at mabigat na ngumiti na nagmumula sa pagkilala. Kaya pala ikaw ang dinala rito. Napakunot ang namon ni Lino. Dinala po? Hindi sumagot agad ang duwende. Sa halip, humarap ito sa kay Toro na nakatayo pa rin sa tabi nila. Tahimik ngunit alerto. Pagkatapos ay dahan-dahang inunat ng munting nilalangan tungkod nito at itinuro ang kalabaw. Hindi ordinaryong hayop ang kaibigan mo. Napatingin si Lino kay Toro saka muling bumaling sa duwende. Ano pong ibig niyong sabihin? Matagal ng panahon ang nakaraan, bago pa man naging sakim mga hasyendang ito, bago pa man ipinanganak ang Panginoong nag-aakalang kayang ariin lahat ng nasa kanyang mata. Noon, ang lupang ito ay mas tahimik, may dangal pa ang mga tao sa lupa at may paggalang pa sa mga bagay na hindi nakikita. Habang nagsasalita ito, pakiramdam ni Lino ay para siyang dinadala sa ibang panahon. May isang nilalang noon na itinalaga bilang pagbabantay ng lihim na ito. Hindi siya tao, ngunit mas marunong pa sa maraming taong nilikha ng daigdig. Malakas, matatag at tapat. Ngulit dahil sa isang sumpa na ipinataw ng isang manlilinlang na manghuhula, napilitang mamuhay ang tagapagbantay sa anyo ng isang karaniwang kalabaw hanggang sa matagpuan niya ang isang taong may pusong hindi nasisira sa hirap. Nanlaki ang mga mata ni Lino. Dahan-dahang napaharap siya kay Toro. Hindi gumalaw ang kalabaw, ngunit ang tingin nito ngayon ay tila mas malalim, mas matanda at mas mahiwaga kaysa dati. Toro, bulong niya. Maraming mai-may-ari ang dumaan. Maraming umabuso, nanakit at nagtangkang piliting ibunyag ang lihim. Ngunit nanatiling sarado ang daan para sa kanilang lahat. Sapagkat ang sumpa ay hindi mababasag sa lakas, sa yaman o sa pananakot. Mababasag lamang ito sa pamamagitan ng kabutihan na hindi naghahanap ng kapalit. Tumulo ang luha ni Lino. Bigla niyang naalala ang lahat. Ang mga gabi ng pag-aalaga niya kay Toro, ang pagtabi niya ng pagkain kahit siya mismo ay gutom, ang paghaplos niya sa sugat nito, ang pakikipag-usap niya rito kapag wala na siyang ibang malapitan. Si Toro po ba? Hindi niya matapos ang tanong. Si Toro ang tahimik na tagapagbantay. Napahawak si Lino sa kanyang dibdib, para siyang lamanon ng hiwaga at lungkot ng sabay. Kaya po pala parang nakakaintindi siya. Tumagon ng duwende. At ngayong natagpuan ka na niya, maaari nang buksan ng kapalarang matagal nang nakatago. Saglit na namahimik ang lahat. Tanging marahang paghinga ni Toro ang maririnig. Ngayon, may karapatan kang kumuha sa baul na ito. Hindi lahat. Ang sapat lamang para baguhin ang iyong buhay at ituwid ang mali sa lupaing ito. Noon ko pa po gustong makaalis dito, nanginginig na sabi ni Lino. Pero hindi po para maghinting lang. Gusto ko lang pong mabuhay ng marangal. Kung ganon, marahil handa ka nga. Napaluhod si Lino sa harap ng baul. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinagmamasdan ang kinang ng ginto. Ngayon ay alam na niya, hindi ito simpleng swerte. Hindi ito gantimpala sa paghuhukay. Isa itong tiwala, isang sagradong pagsubok.
Isang pagpapasya kung mananatili ba siyang malinis ang puso kahit biglang ilapit sa kanya ang kapangyarihang kayang magpaluhod ng maraming tao. Tumingin siya kay Toro. Ang matandang kalabaw ay nakatingin din sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam ni Lino ay may mensaheng malinaw na malinaw sa mga mata nito. Panahon na. Dahan-dahang inabot ni Lino ang isang dakot ng gintong barya. Ngunit bago pa man niya tuluyang maitaas ang kamay, natigilan siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kahulugang nakapatong sa sandaling iyon. Ang ginto ay malamig sa kanyang palad, ngunit ang pakiramdam sa dibdib niya ay nagliliyab, halo ng pagkamangha, pasasalamat at pangambang baka magkamali siya sa paggamit ng biyayang biglang dumating. Ibinalik niya ang mga barya sa loob ng baul at humarap kay Duwende. Paano ko po malalaman kung hanggang saan lang ang dapat kong kunin? Sumulyap ang Duwende sa kayamanan at saka bumaling sa kanya. Ang taong gahaman ay walang alam sa salitang sapat. Ngulit ang taong marunong lumingon sa pinanggagalingan ay kusang titigil kapag alam niyang sapat na. Napayuko si Lino. Hindi man siya nakapag-aral, naunawaan niya ang ibig sabihin nun. Ang kayamanang nasa harap niya ay pwedeng maging pagpapala o kapahamakan. Nasa puso ng tao kung alin sa dalawa ang mangyayari. Kung kukunin ko po ito, hindi ko po hahayaang masayang. Hindi rin po ako magiging katulad ni Don Valerio. Marami nang nagsabi niyan. Ngulit ang kapangyarihan ay marunong sumubok. Napatingin muli si Lino kay Toro. At siya po, ano pong mangyayari sa kanya? Nagkaroon ng malalim na katahimikan bago sumagot ang Duwende. Ang sumpang bumalot sa kanya ay nagsimula ng humina nang una mo siyang alagaan ng walang pag-iimbot. Ngunit ngayong nailapit ka na niya sa lihim, natupad na niya ang kanyang tungkulin. Biglang kumirot ang dibdib ni Lino. Ibig sabihin po ba, mawawala siya? Hindi agad sumagot ang Duwende. Ngunit sa katahimikang iyon, nakuha na ni Lino ang sagot. Ayaw ko pong mawala siya. Nabagsak ang luha sa kanyang pisngi. Siya lang po ang kasama ko sa lahat. Nung wala akong makausap, siya ang nakinig. Nung pakiramdam kong wala akong halaga, siya ang hindi lumalayo sa tabi ko. Parang kumislap ang mga mata ni Toro sa liwanag ng buwan. Dahan-darang itong lumapit kay Lino at inihilig ang ulo sa kanyang balikat gaya ng dalas nitong gawin kapag malungkot siya. Ngunit ngayon, mas mabigat iyon, parang pamamaalam. Nayakap si Lino sa leeg nito. Toro, huwag ka namang umalis agad. Mahirang ihip ang hangin sa palibot nila. Ang mga dahon ng punong mangga ay kumaluskus, nulit hindi iyon tunog ng pananakot. Tila iyon bulong ng kalikasan, isang awit ng pagtatapos at panibagong simula. Hindi lahat ng paghihiwalay ay pagkawala. May mga nilalang na kailangang lumisan upang tuluyang magkabunga ang itinanim nilang kabutihan. Humugot ng malalim na hininga si Lino at pinilit magpakatatag. Kung yun po ang kapalit, aalagaan ko po ang regalong ito. Para na rin kay Toro. Tumango ang Duwende. Mabuti. Kumuha ka ng sapat para makapagsimula. Ngulit tandaan mo, huwag kang papadala sa init ng paghihiganti. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapaluhod sa mga umapi sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbangon ng hindi nagiging katulad nila. Tumimo sa isip ni Lino ang mga salitang iyon. Kaya maingat siyang pumili mula sa baul. Ilang supot ng gintong barya, ilang pirasong alhas at ilang pilak na maaari niyang maibenta sa bayan nang hindi agad kapansin-pansin. Hindi niya ginalaw ang lahat. Hindi rin niya pinuno ang kanyang sako. Kumuha lamang siya ng alam niyang sapat para makaalis sa pagkaalipin ng kahirapan at makapagsimula ng panibagong landas. Habang inilalagay niya ito sa lumang sako, ay naramdaman niyang may bumago sa paligid. Paglingon niya, nakita niyang mas matuwid nang nakatayo si Toro.
Ang dating payat at lupaypay na anyo nito ay waring nababalutan ngayon ng kakaibang dignidad. Hindi man nag-iba ang katawan nito sa paningin ng karaniwang tao, para kay Lino ay tila may liwanag na nakaaligid dito. Lumapit ang duwende at marahang hinawakan ng noo ng kalabaw gamit ang kanyang tungkod. Natupad mo ang iyong tungkulin, matandang kaibigan. Bulong nito. Umungol ang toro, mahina ngunit malalim. Tila may laman iyong damdamin na hindi kayang isalin sa salita. Bumaling ang kalabaw kay Lino. Tumitig ito ng matagal at sa tinging iyon parang nakita ni Lino ang lahat. Ang pagbabantay, ang pagdamay, ang katahimikan na naging tahanan niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya at niyakap ang toro ng mahigpit. Salamat, bulong niya, sa lahat-lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, umurong ang toro. Dahan-dahang itong umatras mula sa ilalim ng puno at humakbang papunta sa likod ng makakapal na ugak at aniw. Nais sanang sundan ni Lino ito, ngulit itinaas ng duwende ang kanyang kamay. Huwag. Napatigil siya. May mga pamamaalam na hindi dapat habulin, sabi ng maitim na nilalang. Nananatiling nakatayo si Lino habang pinagmamasdan ng toro na unti-unting nilalamon ng dilim sa likod ng puno, hanggang sa tuluyan na hindi makita. Nangingilig lang luha, napatingin siya sa lupa. Naroon ang mga malalalim na bakas na paa ni toro sa putik. 4 na malinaw na tanda na minsang naroon ang kanyang tahimik na kaibigan. Makikita ko pa po ba siya? Mahinang tanong ni Lino. Hindi siya sinagot ng tawiran ng duwende. Kapag ang puso mo ay nanatiling tapat, hindi nawawala ang mga biyayang ipinagkaloob sa iyo. Nag-iiba lang sila ng anyo. Maya-maya, humakbang paatras ang duwende. Kasabay ng isa pang malamig na ihip ng hangin, nagsimulang maglaho ang liwanag sa paligid ng munting nilalang hanggang sa ito'y maging anino. At ang anino'y maging wala. Naiwan si Lino sa ilalim ng punong mangga, katabi ang baul na bahagya ng natakpan niyang muli at ang sako ng ginto na babaguhin ang kanyang buhay. Ngunit sa halip na agad umalis, tumingala muna siya sa langit. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kinabukasan ay hindi na mukhang pader na sarado sa kanya. Sa pagsikat ng araw, hindi na siya ang dating ulilang utusan na walang laban sa mundo. May tanga na siyang lihim, aral at kapangyarihang hindi ibinigay ng kasakiman, kundi ng kabutihan. Pagputok ng umaga, manipis na hamog ang nakalatag sa paligid ng hasyenda. Karaniwan sa ganitong oras ay nasa bukid na ni Lino, pasan ang mga kasangkapan at nakayuko na agad sa trabaho bago pa man uminit ang araw. Ngunit sa umagang iyon, iba ang bigat ng kanyang dibdib. Nasa loob ng lumang sako na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan ang ilang piraso ng gintong barya, alahas at pilak na maingat niyang kinuha mula sa baul sa ilalim ng punong mangga. Hindi siya makatulog ng maayos buong gabi. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik sa isip niya ang mukha ng duwende, ang liwanag ng ginto, at higit sa lahat, ang huling tingin ni Toro bago ito naglaho sa dilim. Paglabas niya ng kamalig, agad niyang narinig ang mainit na boses ni Don Valerio sa bakuran. "Nasaan ang kalabaw?" Sigaw nito sa mga tauhan. "Hindi ba't sinabi kong ayokong makita pa iyon sa pagsikat ng araw?" Nagkatinginan ng mga tauhan. Nagkibit balikat ang ilan, samantalang ang katiwala ay halatang aligasa. "Baka po nakawala lang, Don," sabi nito. "Hinahanap na po namin." "Hinahanap?" Singhal ng Don. "Isang matandang kalabaw na halos hindi makalakad, hindi nyo mahanap?" Lumapit si Lino. Pilit na pinananatiling payapa ang mukha kahit malakas ang kaba sa dibdib. "Wala na po si Toro, Don." Mabilis siyang linggunin ni Don Valerio. "At paano mo nalaman yon?" "Paggising ko po, wala na siya sa likod ng hasyenda."
Sinipat siya ng Don na parabang naghahanap ng kasinungalingan sa kanyang mukha. Baka ikaw ang nagbenta riyan ng palihim. Nagagawa ko po ba yun nang hindi nyo nalalaman? Napapikit si Lino sa sarili niyang lakas ng loob. Noon, hindi siya sasagot ng ganoon. Ngunit marahil ang kaalaman na meron na siyang lihim na kayamanang nakatago ay unti-unti nang nagbibigay sa kanya ng pagong tindig. Nanginiting ang mga mata ng Don. Mag-ingat ka sa dila mo. Opo, Don. Hindi na siya pinatulan. Marahil ay mas abala si Don Valerio sa pag-iisip kung paano mawawala ang dapat sanay mapagkakakitaan niya. Maya-maya ay sumenyas ito sa katiwala. Hayaan nyo na. Wala namang silbi iyon. Pero bantayan nyo si Lino. Baka may kung anong ginagawa itong hindi natin alam. Tahimik na yumuko si Lino at naglakad palayo. Ngumit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na siya maaaring manatili ng matagal sa hasyendang iyon. Kahit wala na si Toro, nakaamba pa rin ng panganib. Kapag nagkamali siya ng galaw, pwedeng maagaw sa kanya ang pagkakataong matagal nang ipinagkait ng buhay. Kinagabihan, nang makatiyak siyang tulog na ang karamihan, kinuha niya ang sako at nagtungo sa bayan. Hindi iyon madaling lakad. Kailangan niyang umiwas sa pangunahing daan at dumaan sa gilid ng palayan, sa makitlip na tulay na kawayan at sa mga punong kahoy na natatabingan ng dilim. Ngunit mas mabuti na iyon kaysa mabisto. Nang marating niya ang bayan pagsikat ng madaling araw, halos wala pang tao sa pamilihan. Ngunit bukas na ang maliit na tindahan ni Mang Celso, isang matandang alahero at sanglaan na kilala sa pagiging tahimik at hindi mausisi kung may tiwala siya sa kaharap niya. Isang beses pa lang noon nakapasok si Lino sa tindahan nito nang utusan siyang magsangla ng lumang relos ni Don Valerio. Hindi siya sigurado kung maaalala siya ng matanda. Pagpasok niya, agad siyang sinipat ni Mang Celso sa ibabaw ng kanyang salamin. "Ikaw ba utusan sa hasyenda?" "Opo," sagot Lino. "Ako po si Lino. Anong sadya mo ito ng ganitang kaaga?" Nag-atubili si Lino. Pagkatapos ay marahan niyang inilabas sa tela ang isang lumang singsing na ginto na kinuha niya mula sa baul. Hindi ang pinakamamahalin, hindi ang pinakakaiba. Isang piraso lamang na maaaring maibenta ng hindi agad maghihinala ang sinuman. Nag-iba ang mukha ni Mang Celso nang makita iyon. Kinuha niya ang singsing at sinuri sa liwanag. "Saan mo ito nakuha?" Nag-isip si Lino ng ilang sandali. Ayaw niyang magsinungaling ng buo, ngunit hindi rin niya maaaring ibunyag ang lihim. "Pamana po ng magulang ko. Matagal kong itinago. Kailangan ko lang ng panimula." Matagal siyang tinitigan ng matanda na parabang sinusukat kung totoo ang kanyang sinasabi. Sa huli ay ibinaba niya ang singsing at binigyan siya ng isang halagang hindi pa niya kailanman nahahawakan sa buong buhay. Nanlaki ang mga mata ni Lino. "Ganun po karami?" "Mas mahal pa yan ang halaga nito kung sa Maynila dadalhin. Ngunit huwag kang basta-basta magbebenta ng marami. Kung meron ka pang ganyan at ibubuhos mo rito ng minsanan, mapapansin ka." Tumanggi si Lino. "Opo, maraming salamat." Bago siya umalis, ay muli siyang pinigilan ng matanda. "Makinig ka, iho. Ang pera ay parang apoy. Kapag marunong kang humawak, mapapakinabangan mo. Kapag nagpabaya ka, ikaw ang susunugin." Tumimu iyon sa isip ni Lino dahil kahiwaga iyon ng sinabi ng duwende. Sa mga sumunod na linggo, naging maingat si Lino. Hindi siya biglang nagbago ng bihis. Hindi siya bumili ng anumang mamahalin. Hindi rin siya nagpahalata sa hasyenda. Ngulit unti-unti sa tulong ng pera, nagsimula siyang kumilos. Nagpunta siya sa isang abogado sa bayan, si Attorney Ramiro Sison, na kilala sa pag-ayos ng papeles ng lupa at mga pautang. "May gusto po sana akong itanong," sabi ni Lino, kabado ngunit matatag. Tinignan siya ng abogado. "Tungkol saan?" "Tungkol po sa pagbili ng lupa at sa pagbubukas ng pangalan ng isang mamimiling gustong manatiling
lihim muna. Bagyang nagtaas ng kilay ang abogado, ngunit hindi siya tumawa. Sa halip, pinaupo niya si Lino at maingat na ipinaliwanag ang mga kailangan. Pangalan, dokumento, puhunan at higit sa lahat, tiyaga. Sa pag-uusap na yon, unang naramdaman ni Lino na hindi pala imposible ang mangarap ng mas malaki kaysa sa isang araw na walang sigaw at gutom. Sa bawat pag-uwi niya mula sa bayan, dumaraan siya sa punong mangga. Minsan ay tumatayo lamang siya roon at tinitignan ng lupa kung saan nila natagpuan ni Toro ang baul. Ginagawa ko ang makakaya ko, bulong niya minsan sa dapit hapon. Sana tama ang mga hakbang ko. Humalops ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Sa malayo, tila may mahina siyang narinig na ungol ng kalabaw. Napapikit siya at isang mahinang ngiki ang sumilay sa kanyang labi. Mula sa araw na yon, hindi na niya tinignan ng kayamanan bilang simpleng daan para makalayo sa hirap. Nakita niya ito bilang panananggutan. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa mga taong matagal nang nilunod ng takot at gutom sa ilalim ng kapangyarihan ng isang taong naniwalang ang lupa at tao ay kapwa niya pag-aari. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat hakbang ni Lino ay hindi na hakbang ng isang alipin. Mga hakbang na yon ay papunta na sa paghubog ng sarili niyang kapalaran. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay sa hasyenda, bagamat walang nakakaalam kung bakit. Sa unang tingin, tila pareho pa rin ang lahat. Ang maagang sigawan ng katiwala, ang pagkayod ng araro sa lupa, ang mga magsasaka na nagbubuhat ng sako ng ani sa ilalim ng araw. Ngunit sa ilalim ng karaniwang galaw na yun, may unti-unting nanginginig na pundasyon na hindi pa napapansin ni Don Valerio. Si Lino, na dati halos hindi makatingin ng tuwid kapag kinakausap, ay naging mas tahimik kaysa sa karaniwan. Akala ng iba ay lalo lamang siyang naging sunod-sunuran. Ngunit sa totoo, ang bawat araw niya ay hati sa dalawang buhay. Sa umaga, siya pa rin ang utosang nagbubungkal ng lupa at umiigib ng tubig. Sa gabi o tuwing may pagkakataon, palihim siyang tumutungo sa bayan upang makipagkita kay Attorney Ramiro Sison at kay Mang Celso. Sa pamamagitan ng maingat na pagbebenta ng ilang bahagi ng kayamanan at maayos na pagpapalakad ng papeles, nagsimula siyang bumuo ng isang pangalan sa mga dokumento. Isang pangalang hindi agad iuugnay ng kahit sino sa ulilang utusan ng hasyenda. Isang hapon, habang nakaupo sila ni Attorney Sison sa maliit na tanggapan sa bayan, inilatag ng abogado ang ilang kasulatan sa mesa. May utang si Don Valerio sa dalawang negosyante sa kabilang bayan. May bahagi rin ng lupain niya na nakasangla sa bangko. Hindi lang lumalabas sa baryo dahil sanay siyang takutin ng lahat. Pero sa mga papel, unti-unti nang lumulubog. Tahimik na nakinig si Lino. Sa lood niya, may halo pa ring awa at galit. Awa dahil kahit mapang-api si Don Valerio, malinaw na pabagsak na ang kanyang buhay. Galit dahil alam niyang sa pagbagsak na yun, marami pang manggagawang nadadamay. Kung gusto mong bilhin ng ilang sa mga lupang nakasangla, ito na ang tamang panahon. Pero tandaan mo, kapag masyadong mabilis ang kilos mo, baka mahalata. Tumanggo si Lino. Dahan-dahan lang po. Iyon nga ang ginawa niya. Hindi niya binili ang pinakamalaking bahagi agad. Nagsimula siya sa mga maliliit na parsela ng lupa na hindi na nabibigyang pansin ni Don Valerio. Mga lupang dating ipinagsawalang bahala ng Don dahil sa tingin niya ay kulang sa kita. Ngunit para kay Lino, ang bawat pirasong yun ay parang binhing inihahasik sa isang bukirin na balang araw ay mamumunga ng kalayaan. Unti-unti ring kumalat sa baryo ang bulong-bulungan. May bumibili raw ng lupa ni Don, sabi ng isang magsasaka habang nagpapahinga sa lilim ng puno. Negosyante raw galing sa lungsod, sagot ng isa. Baka mas malupit pa sa Don. Tahimik lang na nakikinig si Lino. Hindi niya magawang sumigaw dahil hindi pa panahon. Ngulit sa tuwing naririnig niya ang takot ng mga magsasaka, lalo niyang pinatatatag sa isip ang kanyang layunin. Hindi sapat na mabili lamang ang lupa. Kailangan niyang baguhin ang paraan ng pamamahala dito upang hindi lang magpalit ng mukha ang pang-api. Samantala, si Don Valerio ay lalong naging iritable. Madalas siyang maggalit kahit sa maliliit na bagay. Kapag hindi naaayon sa gusto ang bilang ng ani, isinisisi niya sa mga tauhan.
Kapag may dumating na liham mula sa bangko o sa mga pinagkakautangan, nagsisigaw siya sa loob ng malaking bahay na parang kaya niyang takutin pati ang papel. Isang araw, ipinatawag niya si Lino sa bakuran. "Ikaw," malamig niyang sabi, "magdala ka ng sulat na ito sa munisipyo." "Opo, Don." Kinuha ni Lino ang sobrelok at marahang yumuko. Ngunit bago siya makaalis, muli siyang pinigilan ng Don. "May napapansin ka ba dito sa hacienda?" "Ano po yun?" "May kung ano-anong chismis akong naririnig. May bumibili raw ng lupa ko. May nakikialam raw sa mga usapin ko sa bayan." Lumapit siya ng Don at mariing itinusok ang dulo ng baston sa lupa. "Kapag nalaman kong may tauhan akong nakikipagsabwatan sa mga yan, ililibing ko ng buhay." Naramdaman ni Lino ang malamig na pawis sa kanyang likod, ngulit hindi siya nagpahalata. "Wala po akong alam, Don." Matagal siyang tinignan ng Don, saka suminghal at tinalikuran siya. "Lumayas ka sa harap ko." Pagdating ni Lino sa munisipyo, hindi muna siya agad umuwi. Dumiretso siya sa tanggapan ng abogado. Nang marinig ni Attorney Siso ng sinabi ni Don Valerio, bahagyang napailing ito. "Nangangamoy na siya," sabi ng abogado. Nararamdaman na niyang may humihila sa trono niya, kahit hindi pa niya alam kung sino. Napabuntong hininga si Lino. "Hindi po ba masyadong delikado na?" "Delikado na talaga mula pa nang simulan mo ito. Pero nasa gitna ka na ng ilog. Hindi ka na pwedeng bumalik sa pampang na pinanggalingan mo." Tahimik na napayuko si Lino. Totoo iyon. Hindi na siya ang dating lalaking walang ibang alam kundi sumunod at magtiis. Ngulit sa pagbabagong ito, may kapalit na panganib. Isang maling hakbang lang at hindi lamang ang lihim niya ang mawawala. Maaari ring mawala ang pagkakataong ituwid ang lahat. Lumipas ang ilang panglinggo. Isa-isang napunta sa pangalan ng hindi kilalang mamimili ang mga utang, bahagi ng ani at ilang karapatan sa lupa ni Don Valerio. Hindi na mapigilan ng Don ang galit niya nang minsang dumating ang isang opisyal mula sa bayan upang ipaalam na may panibagong bahagi ng hacienda ang mapupunta sa bagong may-ari kung hindi agad mababayaran ang utang. "Sino ba ang hayop na yan?" sigaw ni Don Valerio. "Lumantad siya!" Ngulit walang lumantad. Sa kanyang pag-uwi ng gabing iyon, dumaan si Lino sa ilalim ng matandang punong mangga. Tumingala siya sa mga sanga nito, saka marahang umupo sa ugat na dati niyang pinaghihintayan kasama si Toro. "Malapit na," bulong niya. "Pero natatakot pa rin ako." Malamig ang ihip ng hangin. Sa tahimik ng dapit hapon, muli niyang narinig ang mahinang ugong na matagal na niyang hindi naririnig ng malinaw. Hindi iyon tinig, hindi iyon salita. Ngunit sapat na iyon upang maramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa pagnyalakad tungo sa araw na matagal nang dapat dumating. Dumating ang panahon na hindi na lamang bulong ang naririnig sa baryo. Ang dati chismis tungkol sa hindi kilalang mamimili ay naging lantad na usapan sa pamilihan, sa bukid, at maging sa harap ng simbahan pagkatapos ng misa. Lalong uminit ang ulo ni Don Valerio sa bawat araw na lumilipas. Hindi na niya itago na salat na siya sa salapi. Nahuli ang ilang bayarin, naantala ang pasahod sa mga tauhan, at maging ang mga paboritong luho niyang dati nakukuha niya sa isang utos ay kinakailangan ng bawasan. Ngunit halip na magbago, lalo lamang tumigas ang kanyang puso. "Kung tamad lang kayo kaya mahina ang ani," sigaw niya minsan sa mga manggagawa, kahit alam ng lahat na buwan nang hindi naaayos ang mga gamit at kulang ang mga binhi. "Ako pa ang nawawalan dahil sa inyo." Tahimik na nakayuko ang mga magsasaka. Gaya ng dati, walang gustong sumagot. Ngunit si Lino, na nakatayo sa hulihan, ay napansin ang bagong damdamin sa kanilang mata. Hindi na iyon purong takot. May pagod, may hinanakit, at may unti-unting namumuong pagnanais na makita ang pagbagsak ng taong matagal nang nagyakap. Sa loob ng malaking bahay, mas malinaw ang pagkawasak ni Don Valerio. Nagsimulang magsialisa ng ilang kasambahay dahil hindi na sila nasuswelduhan ng tama. Ang katiwala, na dati sunod-sunuran at palaging yabang,
ay naging aligaga at mas madalas mawalan ng tiyaga. Maging ang mga kakilala ng Don sa bayan ay nag-umpisang umiwas sa kanya. Ang tao, gaano mang kayaman o kalakas noon, ay mabilis kalimutan kapag wala nang maipamudmod na pabor o impluensya. Isang umaga, tinawag ng katiwala si Lino sa likod bahay. Wala na ang dating yabang sa mukha nito. "Lino," hinamang sabi nito, "ikaw ang maghatid nito sa bangko." Iniabot nito ang ilang papeles at isang maliit na kahong na may lamang alahas. Nang laki ang mata ni Lino. "Isasangla po ba ito?" Tumanggo ang lalaki. Utos ng Don. Hindi na nagtanong si Lino, ngulit sa kanyang dibdib ay may mabigat na pag-unawa. Ang alahas na iyon ay dating ipinagmamalaki ni Don Valerio sa mga bisitang dumadayo sa kanyang bahay. Kapag ang mga bagay na dating simbolo ng kayamanan ay isinasangla na, malinaw na malapit sa bangin ang isang tao. Pagkatapos niyang maihatid ang mga iyon sa bangko, dumiretso siya kay Attorney Sison. Inilahad niya ang nangyari. Mas mabilis ang pagbagsak niya kaysa inaasahan ko. May huli pa siyang malaking pagkakautang. Kapag hindi iyon nabayaran loob ng isang buwan, mapipilitan siyang bitawan maging ang pangunahing hasyenda. Tahimik si Lino. Sa loob niya ay may bahagi ng pusong nasasaktan pa ring masaksihan ang pagbagsak ng isang taong sa kabila ng lahat ay tumandaring bihag ng sariling kapalaulan. Ngulit tuwing naiisip niya ang gutom ng mamanggagawa, ang mga sugat ni Toro at ang mga luha niyang walang nakakita noon, bumabalik ang katatagan niya. Kapag dumating ang araw na iyon, tanong niya, "Handa na po ba ang mga papel?" Handa na. Ngunit kapag nakuha mo na ang hasyenda, doon pa lang talaga magsisimula ang tunay na pagsubok. Tumanggo si Lino. "Mas gusto ko hong magsimula doon kesa manatiling nakaluhod habang buhay." Lumipas ang mga linggo na parang pinipiga ang bawat natitirang lakas ni Don Valerio. Dumating ang araw na pormal nang inihayag sa kanya ng mga kinatawan mula sa bayan na wala na siyang sapat na panahon upang bayaran ang pinakamalaki niyang utang. Kinakailangan niyang lumigda sa mga papeles na halos manginig ang kamay niya sa galit. "Ako si Don Valerio!" sigaw niya sa loob ng bulwagan ng munisipyo. "Ang lupaing iyon ay sa akin!" "Hindi na po," malamig na tugon ng isang opisyal. "Hindi na simula sa araw na ito." Hindi naroon si Lino sa mismong sandaling iyon. Nguit narinig niya ang buong pangyayari mula sa abogado. At ng gabing iyon, sa ilalim ng punong mangga, hindi siya nakaramdam ng tuwa. Ang naramdaman niya ay bigat. Bukod sa bawat tagumpay na malapit na niyang maabot, ay bunga rin ng mahabang taon ng pagdudurusa ng maraming tao. Sang sumunod na umaga, hindi na naglabas ng sigaw si Don Valerio sa bakuran. Hindi na ito lumabas ng maaga para manermon. Sa halip, nanatili itong nakakulong sa loob ng bahay. Usap-usapan ng mga kasambahay na halos hindi ito kumain at paulit-ulit lamang naglalakad sa loob ng silid na parang may hinahabol na multo. Ngunit ang pinakamalaking dagok ay dumating makalipas ang ilang araw nang tuluyan ng iwan siya ng ilan sa dati niyang kapanalig. Ang mga magsasakang may ibang mapapasukan ay nag-alisan. Ang katiwala, nang makitang wala nang maaasahang gantimpala, ay nagsimulang hanap ng ibang mapaglilingkuran. Ang malaking bahay na dating puno ng utos, yabang at yabag ng mga panauhin ay unti-unti nang naging tahimik. Sa wakas, dumating ang sandaling wala nang natira kay Don Valerio kundi ang pag-asang makahingi ng tulong sa bagong may-ari ng hasyenda. "Pupuntahan ko siya," sabi raw nito sa isang natitirang katiwala. "Kakausapin ko siya. Baka may natitira pang dangal sa pakikipag-usap." Hindi niya alam na ang haharap sa kanya ay hindi isang estrangherong mayamang negosyante, kundi ang mukha ng nakaraan niyang buong buhay niyang minaliit. Maulap ang langit ng araw na iyon. Tila nakikiramdam din sa bigat ng mga oras na malapit nang magtagpo ang dalawang buhay na minsang magkalayo ang tayuan. Sa dating tanggapan ng hasyenda, ang silid na kinaroroonan ng malapad na mesa, matataas na kabinete at mga lumang larawan ng mga ninuno ni Don Valerio,
nakaupo si Lino. Maayos ang kanyang kasuotan, simpleng puting kamisa, maitim na pantalon at malinis na sapatos na unang beses niyang sinuot nang hindi hiniram o pinaglumaan. Wala siyang alahas, wala siyang anumang palamuti ng yabang. Ngunit ang tindig niya ay hindi na tindig ng isang utusang laging nakahanda sa mura. Sa labas ng bintana, naririnig ang bahagyang ugong ng hangin sa mga punong mangga. Sa loob ng silid, nakalatag sa mesa ang mga dokumentong nagpapatunay na ang pangunahing hasyenda ay pormal nang napasa sa pangalan ng bagong may-ari. Ilang oras na lamang at darating na ang lalaking minsang naniniwala na siya ang hari ng lugar na iyon. Naroon din si Attorney Season, tahimik na nakatayo sa gilid. "Handa ka na ba?" tanong nito. Humugot ng malalim na hininga si Lino. "Hindi ko po alam kung may taong handa sa ganitong sandali." "Normal lang yan," sabi ng abogado. "Ang mahalaga, alam mo kung sino ka na ngayon." Saglit na napapikit si Lino. Sa likod ng kanyang isip, bumalik ang lahat. Ang pagkatulog sa sako ng palay, ang mga sigaw sa ilalim ng araw, ang luha niyang tumulo sa lupa sa ilalim ng punong mangga, ang huling tingin ni Toro. Hindi siya narito upang gantihan lamang ang nakaraan. Narito siya upang tiyaking hindi na iyon mauulit sa iba. Makalipas ang ilang sandali, narinig ang katok sa pinto. Pumasok ang isang tauhan. "Narito na po si Don Valerio." Tumahimik ang silid. Bahagyang tumundog si Lino. "Papasukin mo." Bumukas ang pinto at sa unang pagpakataon, si Don Valerio ang pumasok sa silid ng hindi bilang may-ari, kundi bilang taong may kailangan. Hindi na kasing ayos ng dati ang kanyang anyo. Maayos pa rin ng damit, ngunit halatang luma at hindi na kasing linis ng dati niyang ipinagmamalaki. Ang mukha niya ay mas maputla at ang dating tikas ng paglalakad ay nabawasan ng pagod at hiya. Hindi siya agad tumingin ng diretsyo sa taong nasa likod ng mesa. Marahil ay inaasahan niyang isang abogadong mayaman, isang negosyante mula sa lungsod o isang pamilyar na kaaway sa negosyo ang sasalubungin sa kanya. Ngulit nang ingat niya ang tingin at makita si Lino, tila natanggalan siya ng hininga. Ano? Napaatras siya ng isang hakbang. Ikaw? Tumayo si Lino, hindi upang manghinsulto, kundi upang harapin siya ng buong dangal. "Magandang araw po, Don Valerio." Parang hindi agad mapaniwala ng matanda ang nakikita. Paulit-ulit na nagtatagma ang tingin niya kay Lino at sa mga papel sa mesa. Hindi maaari ito. Ikaw? Ikaw ang may-ari? Tahimik na tumundog si Lino. Napahawak ang Don sa sandalan ng Orian, parang biglang nanghina ang kanyang tuhod. Paano? Ikaw ay... Utusan? Mahina-hinang dugtong ni Lino. Ulila? Hamak? O baka po ang ibig niyong talagang sabihin ay wala akong karapatang umangat. Namula ang mukha ng Don, hindi alam kung sa hiya o galit, ngunit wala siyang maibato sapagkat nasa harap niya ang malinaw na katotohanang hindi na kayang baguhin ng sigaw. Ang dating inuutos-utusan ay nakatayo na sa lugar na dati niyang inookyupa. Anong gusto mo? Tanong niya sa huli, mabigat ang boses. Paghihiganti. Napatingin si Lino sa bintana bago muling humarap sa kanya. Kung paghihiganti lang po ang habol ko, sana matagal ko na kayong ipinahiya sa buong baryo. Mulit hindi po ako narito para maging katulad ninyo. Tumahimik ang Don Valerio. Ang sadya ninyo rito ay humingi ng tulong. Tama po ba? Matagal bago sumagot ang matanda. Sa wakas, parang linunok niya ang natitira niyang kapalabalan. Oo,
Ang simpleng salitang iyon ay tila mas mabigat pa sa lahat ng sigaw na ibinato niya noon sa kanyang mga tauhan. May ilan pa akong obligasyon, sabi ng Don, pulit na matatag ang tinig. Kung matutulungan mo akong makabangon, maibabalik ko rin sa iyo. Hindi agad nagsalita si Lino. Ilang segundo ang lumipas. Sa pagkakataong iyon, ramdam niya kung gaano kadaling gamitin ang sandali para gumanti, para ipalasap sa matanda ang bawat habdi ng gutom, hiya at takot na naranasan niya noon. Ngulit bawat alaala ni Toro at bawat salitang binitaw ng duwende ay parang nakatayo sa pagitan niya at ng tukso. Sa wakas, nagsalita siya. Tutulungan ko po kayo. Nanlaki ang mga mata ng Don, marahil ay hindi niya iyon inaasahan. Ngunit may ilang kondisyon. Anong kondisyon? Pipirma kayo sa kasulatang magpapawalang bisa sa mga mapang-abusong utang ng mga magsasakang matagal nang pinahihirapan rito. Ibabalik ang bahagi ng mga lupang inagaw noon sa mga pamilyang walang kalaban-laban. At kikilalanin niyo ng malinaw na ang mga manggagawa rito ay hindi pag-aari ni numan. Napatitig lamang si Don Valerio sa kanya. Iyon ang kapalit. Iyon po ang tama. Napaawang ang labi ng matanda. Ngunit wala na siyang ipagmamalaki. Wala na siyang kakayahang tumanggi ng hindi tuluyang lumulubog. Sa huli, dahan-dahan siyang umupo. Akala ko, mahinang sabi nito, ipapamukha mo sa akin ang lahat. Nagawa niyo na po iyon sa sarili ninyo, sagot ni Lino. At sa loob ng silid na minsang naging sentro ng takot at pang-aapi, nagsimula ang isang bagong uri ng kapangyarihan. Hindi nakabatay sa pananakot, kundi sa pagpili ng katarungan kahit may sapat na dahilan para maghiganti. Lumipas ang mga buwan at ang hasyendang minsang naging sagisag ng pang-aapi ay unti-unting nagbagong anyo ilalim ng pamamahala ni Lino. Hindi iyon himala na nangyari sa isang iglap. Maraming kailangang ayusin, mga dokumento, utang, taniman, kasunduan, at higit sa lahat, ang tiwalang matagal nang nawala sa puso ng mga manggagawa. Sanay silang yumuko, sanay silang matakot, kaya nang una silang tipunin ni Lino sa bakuran at sabihin na babaguhin na ang pamamalakad, hindi agad sila naniwala. Simula ngayon, sabi niya sa harap ng mga magsasaka, ang sahod ay hindi na basta-basta babawasan ng walang paliwanag. Ang sino mang may utang na pinalubo ng di makatarungan ay rerepasuin, at ang bawat pamilyang matagal nang umaasa sa lupaing ito ay may karapatang mabuhay ng marangal. Nagtinginan ng mga tao. May ilan na tila hindi sigurado kung dapat ba silang matuwa o matakot na baka may kapalitang lahat ng ito. Ngunit nang unti-unti nilang makita ang pagbabago, ang patas na hatian sa ani, ang tamang pasahod, ang pagtigil ng paninigaw at pananakit, doon lamang nagsimulang lumuwag ang kanilang kalooban. Maging ang ilang piraso ng lupa na dating inagaw o nilinlang upang mapasakamay ng hasyenda ay isa-isang naibalik sa mga pamilyang matagal nang nawalay sa pinagmulan. Nang natanggap ng isang matandang magsasaka ang kasulatan ng lupang inakala niyang hindi na niya muling makikita, napaluha ito sa harap ni Lino. Akala ko, nangingig na sabi ng matanda, mamamatay na akong hindi na muling naibabalik sa amin ang lupaing sinaka ng ama ko. Hindi alam ni Lino ang isasagot sa ganung klase ng pasasalamat, sapagkat sa totoo lang, pakiramdam niya'y hindi naman siyang bayani. Ginagawa lamang niya ang matagal nang dapat ginawa ng sino mang may hawak ng kapangyarihan. Sa bahagi ni Don Valerio, tinupad nito ang mga kasulatang nilagdaan niya, bagaman malinaw na mabigat iyon para sa kanya. Naging taimik ang dating malupit na Panginoon. Hindi na ito palasigaw. Hindi na rin ito nakikitang nagmamarcha sa bakuran ng may hawak na baston. Hanghalip ay nanatili na lamang ito sa isang maliit na bahay sa dulo ng dating lupain nito. Isang lugar na malayo sa dating karangyaan ng kanyang buhay. Isang hapon, habang naglalakad si Lino sa gilid ng palayan, nakita niya si Don Valerio na nakaupo sa isang lumang bangkito sa lilim ng punong kahoy. Sandali siyang nag-atubiling lumapit, ngulit sa huli ay ginawa niya rin. "Magandang hapon po," sabi niya. Nag-angat ng tingin ng matanda. Wala na ang dating tigas na mga mata nito.
Magandang hapon. Tahimik silang nagkatabi ng ilang sandali. Sa malayo, maririnig ang tawanan ng mga batang tumatakbo sa pilapil. Mga batang dati takot lumapit sa malaking bahay. Hindi kita naintindihan noon. At marahil ay hindi ko rin naintindihan ang halaga ng mga bagay na hawak ko. Hindi sumagot agad si Lino. Nang wala ang lahat, patuloy ng matanda. Doon ko naisip na mas mahirap palang mawalan ng dangal kaysa ng pera. Dahan-dahang tumanggo si Lino. May mga bagay pong natututunan lang kapag huli na. Bahagyang napangiti ang matanda, ngulit malungkot ang ngiting iyon. Marahil. Hindi sila naging magkaibigan pagkatapos noon. Hindi rin nabura ang mga sugat ng nakaraan sa isang usapan lamang. Ngulit sa simpleng usapan na iyon, naramdaman ni Lino na may mga sugat na hindi man ganap na huhilom ay pwedeng tumigil sa pagdurugo. Sa paglipas pa ng panahon, lalo pang umayos ang hasyenda. Nagpatayo si Lino ng maliit na paaralan para sa mga manggagawa at naglaan ng lugar na maaaring pagtitipunan ng mga magsasaka upang mapag-usapan nila ang kanilang pangangailangan. May ilang gabing hindi pa rin siya agad nakakatulog dahil sa bigat ng mga responsibilidad. Ngulit hindi na iyon bigat ng kawalan ng pag-asa. Iyon ay bigat ng isang buhay na pinili niyang akuin ng may dangal. At sa kabila ng lahat ng pagbabago, may isang lugar na hindi niya kinalimutang balikan. Ang matandang punong mangga. Sa tuwing sasapit ang dapit hapon at ginuguhitan ng gininto ang liwanag ang mga dahon nito, madalas nagtungo roon si Lino ng mag-isa. Umuhupo siya sa parehang ugat kung saan minsan siyang lumuha sa harap ni Toro. Tinitingnan niya ang lupa, ang mga ugat, ang bahaging minsang binuksan at muling tinakpan ng hiwaga. Marami nang nagbago. Bulong niya isang hapon, pero hindi ko nakakalimutan. Humaplos ang kalimignahan lang hanggin sa kanyang muka. Sandaling tumahimik ang paligid. Pagkatapos, mula sa di kalayuan, may narinig siyang mahinang ungol. Napatayo si Lino. Mabilis siyang napalingon sa direksyon ng tunog. Sa pagitan ng mga puno at anyo ng dapit hapon, tila may nakita siyang anyo ng isang kalabaw. Matagag ang tindig, maliwanag ang mga mata, at nakaharap sa kanya. Isang kisap mata lamang iyon, nguli sapat para makilala niya. Toro! Mahinang sabi niya. Sa sumunod na sandali, tila gumalaw ang mga dahon at may isang mahinang halakhak na pamilyar ang sumabay sa hangin. Halakhak na parang mula sa isang munting lilalang na minsang nagbantay sa baul ng lumang panahon. Napangiti si Lino kahit may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi niya hinabol ang anino, hindi niya sinubukang siyasatin kung totoo ba ang nakita niya o laro lamang ng ilaw at alaala. Sapagkat sa puso niya, hindi mahalaga kung paano nagpakita ang mga biyayang minsang gumabay sa kanya. Ang mahalaga ay alam niyang naroon pa rin sila. Sa alaala, sa hangin, sa bawat mabuting bunga ng mga pasyang ginawa niya. At habang unti-unting nilalamon ng gabi ang liwanag ng dapit hapon, nanatiling nakatayo si Lino sa ilalim ng punong mangga. Hindi na bilang isang ulilang takot sa bukas, kundi bilang taong natutong ang tunay na yaman ay hindi ginto, lupa o kapangyarihan, kundi ang pusong marunong magmahal, magpatawad at manatiling tapat kahit may pagkakataong maging malupit. Sa ganoong paraan, nabuhay magpakailanman ang alaala ni Toro, ang tahimik na tagapagbantay na minsang nagligtas sa isang pusong ulila, at sa huli, nagbukas ng daan upang mailigtas din ang marami pang iba.